Sapagkat masyado na lumalala ang usapin tungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara. And alam naman natin na matibay talaga ang grounds ng impeachment kay VP Sara. Kaya nga ako bilang isang sanay sa impeachment cases ay nagsasuggest sa kanya na mas maigi pa na mag-resign na lang siya. Sapagkat gusto ko kasing sumabak siya sa 2028 nang walang restrictions or complications. Kaya ang pinakamaganda niya, mag-resign na lang siya and then tumakbo siya sa 2028. Sapagkat gusto ko kasing talagang makita at gusto ko mapatunayan na walang boto ang mga Duterte. Wala talagang boto yan. Nagmamalaki lang sila na sila ay nagpanalo kay BBM pero ang katotohanan yan, wala siyang boto. Ito ay katotohanan na sinasabi ko na noong 2021 ay nagpa-survey ang Malacanang sa mga congressman ng internal survey doon sa kanilang mga distrito. At dito ay hindi ito ginamit yung Pulse Asia o kaya yung SWS, kundi ito ay internal survey ng mga congressman. At doon ay lumabas na ang number 1 na kandidato ay si BBM na nagkaroon ng napakalaking agwat sa percentage ng survey. At ang number 2 doon ay si Madam Leni. At ang number 3 ay si Isko. At ang number 4 ay si Sara. Napakalayo ng percentage ni Sara at the time. Kung noon ay 18% si BBM, si Sara ay 4% lamang. Kaya nga, nag-decide siyang huwag tumakbo. Kung naniniwala sila na napakalakas ni Sara, bakit hindi siya tumakbo as president? Hindi siya tumakbo dahil alam nila na wala siyang panalo. Kahit kay Leni, wala siyang panalo. Dahil kay si Leni ay mayroong solid na following na at least 15 million. Pero si Sara wala. At the most, kung bibilangin ko yung Davao region at saka yung mga kaalyado nila, ang makukuha lamang niyang boto ay mga nasa 3 million lamang. Kaya nga, hindi siya tumakbo. Hindi siya tumakbo dahil with BBM and with Leni ay napakaliit lamang ng percentage ng makukuha niya. Na